So, paano tayo mag-create ng daily reflection journal kagaya nito sa Canva? So, yan yung share ko sa inyo today. So, keep on watching. Hi everyone, it's Amy Grace and welcome back to my channel. So today, ang ituturo ko nga sa inyo ay paano ba tayo gagawa ng daily reflection journal kagaya nito gamit ang Canva. So marami nagre-request na pwede ba ako magturo ng or Canva tutorial kung paano tayo gagawa ng mga journals. Dahil nga ito yung kinikreate natin dito sa Graceful Homeschooling, which by the way, ay meron akong binuksan na klase na ang tawag, or course ito actually, na ang tawag ay Papers to Profits. Tinuturo ko dito talaga kung paano mag-create ng simula from scratch talaga, paano tayo mag-create ng mga journals, planners, devotionals, learning materials ng mga bata from scratch. Tapos hanggang sa makapag-create tayo or makapag-generate tayo ng idea, and then makapag-create tayo ng product. Tapos ano ba yung mga materials na gagamitin natin, iso-source out natin yung mga materials hanggang sa i-launch natin yung ating product. So yan yung tinuturo ko sa Papers to Profits course. So kung interested kayo dyan, ay ilalagay ko yung registration form down in the description box. Mag-sign up na kayo kasi ang laki na talaga din ng community natin. At marami na din tayong natulungan na nag-invest lang sila doon sa course na ngayon ay kumikita na sila habang nasa bahay. So yan, so kung interested kayo, nasa description box yung ating registration form. So now, we'll go ahead sa ating computer para ituro ko kung paano ba gumawa ng reflection journal. Okay, so ngayon nga, ang gagawin natin ay journal at ito yung interface ng Canva. So makikita nyo dito nga yung mga projects or ongoing projects nyo or mga projects na natapos nyo na. So dyan natin makikita yan. Now, meron kayo ditong makikita. Itong part na to ay ito yung mga usual na ginagamit natin. Halimbawa, ako madalas ang ginagawa ko sa Canva, notebook cover, journal, tapos yung document na A4 portrait. So lalabas yan dito. So, and then, dito naman sa kabila ay nandiyan yung home projects and then templates. So, pwede nyo ding explore tong mga nandito. And then, ang gagawin lang natin dito ay itong, dito lang tayo mag-search sa search button. So, i-search lang natin or type in lang natin dyan yung journal. So, makikita nyo dyan na meron kayong Canva templates. So, i-click nyo lang yung Canva templates and then lalabas dyan ngayon sa Canva templates yung napakaraming templates ng journal. So, importante na i-plan out nyo ano ba yung journal na gagawin nyo. So, pag click natin yung search for journal, ay lalabas na dyan lahat ng mga or yung mga templates na meron dyan kay Canva. So, yan yung mga pwede natin gamitin. Kaya, importante din talaga na i-plan out natin kung anong journal ba yung gagawin natin. Kasi ang dami talaga natin dyang makikita. Ma-overwhelm kayo kung hindi talaga naka-trim down kung ano yung gagawin nyo na journal. So, like for example, daily journal, morning journal, tapos meron dyang gratitude journal, habit tracker, budget tracker, bullet journal, so dream journal. Ang dami talagang mga journal na nandito na template. So, kailangan ay meron tayong focus, kaya kailangan natin i-plan out kung ano yung gagawin nating journal. So, dahil ang gagawin ko ngayon ay devotional journal siya on the topic of healing. So, sa devotional journal, ang dami din talaga natin kasing pwedeng gawin dyan. So, kaya kailangan iti-trim down din natin siya. Ano ba yung klase ng devotional journal na gagawin ko? So, since ako nga, ang gagawin ko ay devotional journal siya, specifically on the topic of healing. So, yan. Ito ngayon yung lalabas dahil yung ang clinic ko ay yung create blank template. So, dahil gusto kong dyan muna ako mag-start. Tapos, ang ginagawa ko lang usually ay pumupunta ako dito sa design para maghanap ng kung ano ba yung design na gusto ko para sa aking journal or devotional journal. So, ang pipiliin ko ito. Ayan. So, ito, mahilig ako sa mga ganito yung marami talaga yung susulatan. Kasi nga, journal siya. So, gusto ko talaga ay malaki yung space na pwede kong sulatan. So, ito ngayon, yung gagamitin ko na template. So, yan. So, ito yung template na gagamitin ko. So, ang ginagawa ko lang usually, dahil again, hindi natin pwedeng i-download
itong mismong template na nandito sa Canva, yung mga templates na nandito sa Canva. So, hindi natin siya pwedeng i-download tapos iyon na yung ibebenta natin. So, or kaya, whether in physical product or kaya in digital product. So, hindi yun ina-allow ni Canva. So, ang pwede natin gawin ay baguhin lang yung mga font style, yung mga font size niya, tapos mag-alis lang tayo ng ibang elements, tapos baguhin natin yung ibang element na nandito sa pinaka-template. Tapos baguhin din yung color, so yan yung pwede nating gawin. Gagawin ko lang ay papalitan ko lang yung color na to dahil gusto ko nga medyo minimalist lang din talaga yung aking devotional journal. So papalitan ko lang ito, gagawin ko siyang topic na healing. So, instead of day 1. Tapos, ito yung pwede kong gawin na day 01. Yan. So, there. And then, retain ko lang tong date. Tapos, ang gagawin ko dito ay papalitan ko lang itong element na nandito. Tapos, hanap lang ako ng element here. So, ang gusto ko dito ay parang flower, pero gusto ko lang ay drawing. So, ayoko ng maraming kulay dito sa aking template. So, pwede tayong kumuha or pumili kung ano yung gusto natin na ilagay dito. So, let's say for example, this one. Yan. So, parang very minimalist lang din ang dating niya. So, yan. Let's say, for example, yan ang napili natin. So, ang gagawin ko ngayon dito ay baguhin ko lang itong yan, na nandito. And then, babawasan ko lang yung mga lines para lang magkaroon ako ng space for yung mga journal na prompts or kaya questions. Okay. So, dahil ito ay isang devotional, so, importante na meron tayong Bible verse na ilalagay. So, dito, I'd like to have itong Bible verse na Exodus 15 verse 26. Tapos, nilagay ko na lang din dito yung version which is yung NIV. Yan. He said, if you listen carefully to the Lord your God and do what is right in His eyes, if you pay attention to His commands and keep all His decrees, I will not bring on you any of the diseases I brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals you. Tapos, ang gagawin ko lang ay gagawin ko siyang, yan, pagpapantay-pantayin ko lang siya para at least balanse yung margins na meron tayo dito. And naglagay lang ako dito ng affirmation statement from the verse na nilagay natin dito sa ating devotional journal. So, nakalagay dyan that this verse reminds us of God's promise to heal and protect those who follow His commands. So, ginawa ko lang din, ay binold ko lang siya. So, paano ba natin ibobold ang mga ito? So, let's say, for example, yan, nakalagay pa lang ganyan. So, i-click lang natin ito. And then, meron kayong makikita dito sa taas na pwede nyo nang gawin na i-bold yung mga letters. So, i-click nyo lang yung letter B dyan. So, that means bold. And then, itong letter I naman ay italize naman ang ibig sabihin yan. So, instead na nakapataas siya, nakaslant siya ng konti. So, yan yung italize. Okay, so makikita natin dyan na ito na medyo may forma na yung ating journal. So, gusto ko lang siyang lagyan ng line dito. So, mag-type lang ako ng line sa elements and then hanap lang ako sa graphics ng gusto ko na line. So, i-click lang natin yung graphics, no, para lumabas lahat ng mga graphics na merong line. So, yan. Ito yung gusto kong ilagay dito. Tapos, i-center lang natin siya. So, malalaman nyo na naka-center siya kung halimbawa meron nakalagay or meron dyang nakalagay sa gitna na parang red or pink or magenta na line. So, ibig sabihin naka-center na siya. Or pwede naman, i-click natin yung element and then, right-click natin, align to page, and then center. So, magsa-center na siya ng automatic. Okay, so, tatanggal lang ako ulit ng line dito dahil gusto kong magkaroon ng question naman. So, ito yung question ko. How can you listen more carefully to God and align your actions with His will? So, i-reflect lang natin yung specific area in your life where you need His healing touch. So, yan yung question na sasagutin ng mga customer nyo sa day 1 on the topic of healing. Tapos, add lang ako
ng mga lines. So, ang gagawin nyo lang, click nyo lang copy-paste. So, Control-C and then Control-P para makapagdagdag kayo ng line. So, igigitna ko lang siya. Ayan. So, para lang din at least ay balanse yung mga lines natin. Tapos, mag-add lang ako ng lines dito para din balanse siya. Yan. So, ito yung ating devotional journal on the topic of healing. Ito yung ginawa ko na reflection journal o devotional journal on the topic of healing. So, 6 days ito. So, pakita ko lang sa inyo. So, ito yung day 1, ito yung day 2, day 3, day 4, day 5, and then day 6. So, yan, yung ating journal. So, kung mapapansin nyo, very cohesive yung kanyang design. It's because gusto ko lang na pagka tinur nila yung page, tapos nilay flat yung journal, ay magkakatulad or magkakamukha yung itsura niya. So, yan yung ating journal na ginawa using Canva. So yan, I hope na nakatulong itong video na to sa inyo, lalo na doon sa mga nagsasuggest ng Canva tutorial naman dyan. So yan, I hope na nakatulong ito. So thank you so much. Now, kung interested kayo sa Papers to Profits course, so kung gusto nyo pa yung mas malalim na mga lessons, kung paano mag-create ng mga ganitong products, paano ba mapoproduce at mapapasa kamay nyo physically yun yung mga products. So, mag-register na kayo or sumama na kayo sa aming classroom sa ating Papers to Profits course. So, yung registration nun ay nasa description box. So, thank you so much for joining me and I hope that I'll see you again. Please don't forget to subscribe. I-click nyo lang yung subscribe button at i-turn on yung notification bell for more videos like this. And I hope that I'll see you again on my next one. God bless everyone and I will see you around. Bye!